Finally, officially nang tapos ang God Valley Incident. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1166 sa aftermath ng nangyaring laban nila Roger, Garp at Sebek. Ipinakita nga itong tatlo na to na malubhang sugatan at kanya-kanyang nakabagsak sa gitna hanggang sa dumilat nga itong si Sebek at napagtanto niya na nawala na yung curse na binigay sa kanya ni Imu. Kasabay nga nito nakita rin ni Sebek itong tatlong Holy Knights na sila Saint Maffy, Summers at Garling na papalapit na sa lokasyon niya. At imbis nga na intindihin ang sarili, naisip pa nga niyang patakbuhin itong sila Garp at Roger. Ayaw nga niyang mamatay itong dalawa na to sa God Valley. At dito nakita nating ready ng patayin ni Garling itong si Sebek. At bago pa nga ito matarak ni Garling sa kanya, nagpasalamat itong si Sebek kila Garp at Roger. Nagpasalamat ito dahil napigilan siya ng dalawang to. Speaking of Garp at Roger, nakita nga nating nakaligtas sila sa mga Holy Knights. Since itinakas nga sila netong sila Gaban at Rayleigh. At imbis nga na sarili din nila ang isipin nila, nag-aalala nga sila para kay Sebek. Tinanong nga netong sila Roger kung ano daw bang nangyari kay Sebek. Buhay pa daw ba ito? Bali ang reply nga lang ni Rayleigh sa kanya hindi na. Patay na daw itong si Sebek. At dito nakita na nga nating dahan-dahan nang nag-collapse itong isla ng God Valley dahil sa pag-atake ng mga barko ng Marines sa isla na to. Nabanggit nga ng narrator na itong event daw na to magmamarka sa mga pahina ng history. Itong God Valley incident nga daw parang mga kortina na papasara na sa isang ingrandeng entablado. Pero yung katahimikan daw mula sa insidente na to panandalian lang dahil may paparating ng malaking balita patungkol dito. At ito nga daw ang hudyat ng pagbubukas ng panibagong kortina, pagbubukas ng panibagong era. Bali habang sinasabi nga ito ng narrator ipinapakita yung mga main characters sa naganap na God Valley incident. Nandyan nga sila Roger at Garp na tuluyan ng nagpapagaling, sila Whitebeard, Big Mom at Kaido na alam naman nating hindi iniwan si Sebek. Nandyan nga rin si Monkey D. Drago na grabe yung naging role sa event na to. Same as Kuma na napakaraming sibilyan na nailigtas. At syempre pwede ba namang mawala itong dalawang bata na tinutukoy ng mga bagong karakter sa panibagong era? Anyway, mabalik nga sa Roger Pirates ipinakitang nagkakagulo sila dahil sa pinapahintay nga nila Gaban na magising itong si Roger bago nila pagparte-partihan itong mga nakulimbat nilang treasure. At yes, ipinakita ngang nakarecover na itong si Roger. Pero hindi nga excited sa kanya itong mga kasamahan niya. Bagkos mas excited pa ang mga ito sa mismong treasure. Kaya naman medyo nainis nga itong si Roger. Makikita nga rin natin sa background itong si Gloriosa na masaya para kay Roger na nakarecover na. Itong counterpart naman niya na si Shaki nakayakap kay Rayleigh. At dito excited na nga ang lahat para sa revelation netong mga treasure nila. Nang sa hindi inaasahang moment bigla nga silang may narinig na umiiyak. Tinukoy nga netong si Doringo na nanggagaling daw yung tunog sa isa sa mga treasure chest nila. Kaya naman binuksan nga nila ito. At pagbukas nga laking gulat nila na merong bata dito. Ito na nga yung batang Shanks. Napapalibutan nga siya ng mga pera at kayamanan. Bali itong mga pera nga na to pwede nyong ilagay sa bago nating item. Ito nga yung mga coin purse natin. Yes guys, available nga ito sa Shopee page natin kung trip nyong bumili. Bukod nga dyan meron din tayong dalawang bagong t-shirt na nirelease. Minimalist nga lang ito na talagang swak sa panlasa nyo. Ilalagay ko na nga lang yung link sa comment section sa ibaba kung gusto nyong umiscore. Sa sumunod na panel naman ipinakita na nga ni Big News Morgan yung balita na patay na daw itong si Sebek. At syempre yung credit sa pagpatay na to ibinigay ng world government kay Garp. Kaya naman yung iba't ibang tao nga sa mundo grabe yung pagpipraise kay Garp. Tinatawag nga nila itong hero nila. At dahil nga dito syempre hindi natuwa si Garp sa balita na to. Nanggigigil nga itong si Garp kay Big News Morgan na pinakalma naman netong
itong si Sengoku. Wala nga daw kasalanan si Morgan, ika ni Sengoku. Sumunod lang daw ito sa iniutos sa kanya ng world government. At dito inopen up na nga ni Sengoku yung ginawang aksyon ng world government sa God Valley. Nabanggit niya na kung siya man daw ang makakakita sa ginagawang krimen ng mga higher ups nila, magbubulag-bulagan lang daw siya. Nung marinig nga ito ni Garp, galit na galit ito. Ito nga daw yung ugali ni Sengoku na ayaw niya. Itong pagiging gutom niya sa mas mataas na posisyon. Kaya naman nagsuntukan nga itong dalawa na to. Pinoint out nga ni Sengoku na kung nasa ibaba ka daw ng bangin, wala daw makakarinig sa boses mo. At dito tinanong na nga ni Sengoku si Garp kung aalis na daw ba ito sa Marines. Ang sinagot nga lang ni Garp kailangan daw ng gwardya sa ibaba ng bangin. Sa sumunod na panel naman nabalik na nga yung scene sa Elbaf. Dito nga nalaman na ni Loki yung balita na patay na si Sebek. At syempre masakit ito para kay Loki. Kaya naman nagkaroon nga siya ng isang flashback. Ito nga yung moment na nabanggit niya kay Sebek na sa tingin daw niya itong si Sebek si Sun God Nika, yung warrior of liberation daw na sisira sa mundo habang tumatawa. Bali nabanggit nga ni Sebek na hindi daw niya balak sirain ang mundo. Ang gusto nga lang daw niya maging hari ng mundo. Kung sisirain nga daw kaya daw itong gawin ng tatay ni Loki, si King Harald. Kaya nga daw neto pabalikin sa kwento itong mga giants na Galayla. At once na mag-team up daw sila ni Harald, sa tingin daw ba ni Loki na may makakapigil pa sa kanilang dalawa? Bakit ayaw makipagtulungan sa'yo ng tatay ko? Tanong ni Loki kay Sebek. Ang nireply nga lang ni Sebek dahil daw sa pagmamahal. At dito nakita na nga nating hawak ni Loki yung newspaper ng may balitang patay na si Sebek. Mapunta naman sa isang isla ipinakita na nga itong isang giant na nagtangkang magnakaw sa mga tao. At dahil dito galit na galit nga itong si King Harald na inatake itong giant na to. Itong ganitong klaseng mga giants nga daw ang rason kung bakit hirap pagkatiwalaan ng mga tao ang mga giants. Tuloy-tuloy ngang sinasapak ni King Harald itong giant na to na para bang pinagbabalingan niya ito ng galit. At yes, nireveal nga na ang rason pala sa aksyon na to ni Harald dahil sa nabalitaan niyang namatay na si Sebek. Nagsisisi nga siya na hindi niya natulungan itong matalik niyang kaibigan. Umiiyak nga itong si Harald habang sinasabi niya ito. At dito in-announce niya na kung sino man daw giants ang gumawa ng masama hindi niya daw ito mapapatawad. Sa sumunod na panel naman ipinakita itong si Dragon na nakakulong sa Navy headquarters. Dinalaw nga siya ng tatay niyang si Garp. Nabanggit nga ni Dragon na magkikwit na daw siya sa Marines, which is hindi naman inalmahan ni Garp. Sa halip binigyan nga niya ito ng susi at pinakawalan. Mabalik nga kay Harald ipinakitang parang nagpapaalam na ito kila Ida, Harul at even sa mga anak niya. At dahil pala ito sa pupunta siya mismo sa Navy headquarters. Although pinagtatabuyan nga siya ng mga Marines pilit pa ring lumapag itong si Harald. At dito bigla nga niyang pinutol itong mga sungay niya. Nabanggit nga niya na hayaan daw siya ng world government na pagbayaran niya yung mga kasalanan ng mga giants sa nakaraan. Itong mga kabataang giants nga daw ng Elbaf papalakihin nila ngayong mababait at hindi mananakit ng mga tao. Ang gusto nga lang daw niya kapayapaan. Gagawin nga daw niya ang lahat para mapagbayaran ang mga kasalanan niya. Gagawin daw niya ang lahat kahit gawin pa daw siyang slave netong world government. At sa uling panel nga ipinakitang nakikinig pala si Im-sama sa mga pinagsasabi netong si Harald. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1166. Bali isang solid na chapter na naman nga yung nasaksihan natin ngayon. As usual sa susunod na video i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!